Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIG 882. Ako si Conrad Baral. Sama natin Joel Laksamana at Jonathan De La Cruz. Ngayon, good morning ulit, April 23. Meron akong hindi babatiin. Sino? Pero may karapatan akong umubo ng marami ng pansit. Pansit! Oy! Ang aking Ayaw mong batiin yan? sister-in-law, si Girly Hermanos Tanuan. Kapitbahay ko to, pare, sa Remanville. Oy! Andyan lang sa kabilang kanto at magaling magluto to. Birthday niya? Birthday niya ngayon. Hindi ka namin Nung nakilala mo to nung Hindi ka namin binabati ng happy sa birthday. Singapore minsan, yung kasama ko tayo. Hindi ka namin binabati ng happy birthday, Girly. Binabate. Pansit! Ayan. Masarap yung lunch sa Singapore, pero malayo yun eh. Dito na lang, nandito na yung siya pansit ngayon. sa kapitbahay na lang. Oo. O pare, pumapil din ang DTI dito sa nangyayari tungkol sa presyo ng pagkain. Sige. Gusto daw po mangyari ng Department of Trade and Industry, magkaroon daw ng buffer stock ng pork. Yeah. Buffer stock. 10-day buffer stock ng pork Tama na at saka sibuyas. Yan. Para daw magkaroon ng steady supply and therefore wala ng hoarder. Bakit nakasama yung pork doon, pare? Siyempre, malakas yan. Mita. Husay nitong DTI talaga. Ang plano raw po, magkaroon ng reserve ng 10 days of consumption. Ako yung 10 days ng consumption ng baboy. Ang laki niyan. Ang laki importation niyan. Ang laki importation, no? ang laki Ilang importation tonelada kaya yun? Ngayon, saan mo itatago yun? Ito po, Sa may yan. para magkaroon ho tayo ng buffer para sa baboy, chicken, whatever, yung mga kailangan ng cold storage, yung mga nakatago dyan ngayon, ilabas nyo na. Oo. Para nakagad ang presyo. Lagpas na nga sa 10 days ang ating stocks. Yung mga stocks dyan, yung iba dyan, last year pa eh. Last year pa. Na-import na yun eh. Guidelines na raw po ang kulang dito. Hindi kailangan ng guidelines. IRR, kung masusunod na raw po yan, buffer ng Ako, baboy. paring Conrad, kukontrahin ko yung sinasabi na yan. Bakit? Hindi ho guidelines ang kailan. Ang kailangan ay puntahan nyo yung mga cold storage. Alam naman nyo kung nasaan yung mga yan at sabihin nyo sa kanila, ilabas nyo yung mga nandiyan na in-import pa nyo last year. Baligtad dyan sa gusto nila. Gusto nila magka-buffer nga. Tapos gusto mo ipalabas. Sobrang buffer yung gagawin ninyo. Ang dami na nga Ang dami sobrang niya buffer. Hindi na 10 days yan. Magiging ano Record-breaking nga po ang pork importation natin eh. Ay, nako. Siyempre, tinatago nila yan. Siyempre. Yeah, hindi- Para yung presyo nila, ma-maintain nila, patas-taas pa. So, ngayon po, ang NFA naman, bumibili na raw ng palay, yung kung whatever is left of the Rice kasi harvest. marami po tinamaan. Nadali. So, bumibili na raw sila mataas na presyo. Sabi ng National Food Authority. Ayan. 23 to 30 per kilogram for dry and clean palay. 23 to 30. Wow, ang laki ng price range. 7 piso. 23 to 30 per kilo kapag dry. Kapag po fresh, 17 to 23. 6 na piso ang price range. Nako, may kikita rito. Intindi, no? Ayos, ha? Magkano mo nabili yan? Nasa 30 po eh. Oo. Bagay, ang price range natin, 23 to 30. 30. So, kahit na 25 mo lang binili, pwede mo sabihin. Hindi, baka nga binili mo sa 16, eh. Hindi eh. Doble pasada yan, Lagpas na sa price range yun eh. 23 to 30 lang. 16, binili mo. Okay, di ang record mo 30. Pagkatapos, binili ko yan nung pa eh. So, ano na ho to? Mabubulok na. Bulok na. Dalawa? Ibenta natin ng palugi. Yan. Yan ang workout doon. Ano yan? Ang tawag doon, lagari. Nagari. Doble pasada. Kailangan daw pong bumili ng mahal ang NFA
Dahil para matulungan naman yung mga magsusuka. Para hindi sila maano ng mga traders. Tama yun. Kailangan daw po makipag-compete sila sa private traders. Yes. Yeah. Tama. Tama rin naman. Tama yun. Yan ang bagong pricing scheme ng NFA. Pero totohanin ninyo, Sana nga sa magsasaka mapapunta. sana maayos. Hindi ka mukha nitong DENR. Bakit naman nasa may DNR? Earth Day. Mm. Ang nangyayari daw po, nawawala ang mahigit na $890 million a year. Dahil imbes na i-recycle yung mga plastic, itinatapon lamang daw natin. Okay? Kumbaga, may pera sa basura, di ba? Yung plastic na yan, imbes na itapon mo, i-recycle mo. Ang nawawala raw sa atin, $890 million. Ayon kay good person, Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Okay. Earth Day kasi. Okay, very good. Oo. Tama yan. Gandang pressure. 2.7 million tons of plastic waste a year. Okay. At napupunta lamang daw yan sa mga landfills, Yes. dump sites, rivers, and water supply systems imbes na ma-recycle. May access talaga secretary sa daming data na ganyan. 2.7 Tama, million tama tons. yan. Oo. Tatlo lang naman na dapat niyang tignan Ano? Kung nakita na niya. Number 1. Tatlo yung tignan mo boss. na dapat makita. Number 1. Yung bang mga pinapagamit natin na plastic biodegradable? Hindi. First. Yung bang mga gumagamit ng plastic, inuobliga natin na tuloy-tuloy dapat ang pag-ano nyo ng plastic na biodegradable. Hindi nga eh. Oh. Wala tayo reglamento dyan. Wala tayo regulations dyan. Number 2. Okay. Number 2. Oh. Meron ba tayong recycling protocols? At saan yung mga recycling? Ay, nasa batas po yan. Nasa bata. Nasa May batas yan. na. May batas yan. Okay. Number 3. Meron ba tayong recycling systems? Yung kung saan dadalhin? Ay, kasalanan po ng LGU. Mula sa community hanggang sa Kasalanan po ng LGU. hahakot. Oo. Hindi po Alam mo, magandang tanong yan dahil yan din ang tinatanong ni Rick Pinca dahil tinatambakan ng basura yung kanyang farm sa Santa Cruz sa Laguna. Nakabalot May video siya, kita Teka. araw-araw. So, ano ba yan? Legitimate dump site? Hindi. landfill lang yun. Nung sinita niya, mabuti ikaw nginitian ka nung kapitbahay. Ito, babarilin siya kaya binidyohan Ayaw niya niya na lang. na, Binidyohan niya. Nung sinita niya yung Oo. pinagtatapunan, Oo. babarilin siya, sama ng tingin sa kanya. Yan. Hindi, look, okay. we're may losing the kasagutan war. dyan, may kasagutan dyan. Ano? Kaya nga siya nagpe-press release ng ganyan sa Earth Day para makonsensya. Ayun. Yung mga gumagamit ng So, it's plastic. conscience-driven. This is an effort Conscious driven. Dapat, Sana lahat ng policy ng government conscience-driven. Conscious driven lang. Well, babasahin ni paring Conrad. Meron naman mga steps. May private-public sector partnership sa Ayun. Public sector? Hindi, sila PPP? sila yung public. Yung DNR. Yung private, may mga kapartner sila na Kung mali nga, dyan na lang sa Masungi, mali na tinitignan niyang kausap Sa Project Transform. Oo. Deadly challenge daw po yan nangyayari sa atin sa plastic. At kailangan niya magsalita dahil sa Earth Day. Alam mo, ilang taon na bang secretary? Alam niyo, Secretary, kahit hindi po Earth Day, malaking problema natin to Number 3 na Sinita yata. na siya dati ni Governor El Rey niyan nagalit na nga sa kanya dati. Hindi kasi sabi niya, we're losing the war Ayun. Sabi ni Governor against "Talo na plastic. tayo kung Sabi ni... Hindi, Congressman El Rey. El Rey, oo. Villaperte. Alam niyo, ma'am, meron na pong batas. Oo. Di ba? Patupad nyo na yan. Ipatupad nyo lang yung batas, ayos tayo kesa losing the war on plastic. Yung mga pinakamalalakas na gumamit ng mga ganyan. Sachet, Unilever, Nestle. Ay, po. Nakausap pa niya. Pati imported, puro sachet. Imported! Ano ba? These are investment. Kita sa kanila mapupunta, yung damage sa atin. Yun ang matindi ron. Yung mga papasok. Yung mga malalaking mga... Ulitin ko, yung COA po, gumawa na sila ng malalim na pag-aaral dyan. At nakita na nila, ilang mga LGUs lang
ang merong recycling facility. Materials recovery. Kasi, Okay, wala. Maski na nasa batas yan. Oh, yung mga walang recycling facilities, sa natatapon yung mga plastic, Oh. wala po silang landfill or dump sites. Wala. So, sa natatapon, sa rivers, sila Rick Pinka. sa ocean. Hindi, wala nga dump Wala, site. wala pare. dump site. Walang dams. Oh, sa river. Yan po ang sabi ng COA. Bumabalik lang. Okay? Alam ba ang problema daw? Nung pinag-aralan ng COA, ang sabi nila, kasi nga, wala namang bumibili nung recycled. So, anong pinagsasasabi nitong ating pinakamamahal na sekretary na $890 million ang nawawala? Madam Secretary, meron po bang bumibili Nung nung mga nire-recycle? Okay? meron mas sistemang ganon. Meron ba sistema na kapag nag-recycle ka, meron kang pagdadalhan yan? Meron nga, nagpupulot daw ng mga bottles, mga ganyan, soft drink cans, okay? Pero, ilan lang po yun. Ilan yun? Lang yun. Hindi nila kaya yung buong lahat ng mga basura natin. Meron na raw pong Extended Producer Responsibility Act. Ang pag-collect daw po ng plastic, hindi na sa local government, nasa producers and manufacturers. Good luck. Natutupad ba yun, Parin Jonah? Good luck. Hindi nga. Meron na eh. Extended Producer Responsibility Responsibility Act Act. of EPR. 2022. Okay. So, hindi na po LGU ang may responsibility. Ano? Hindi, sabi niya shifting the burden tama, from the LGUs to the producers and manufacturers. So, yung Nangyayari Unilever nga ba na yan? ngayon ang Yung Nestle, Unilever, Unilever, yung mga yan. yung plastic bottles ng mga Absolute, Mga Absolute, mga Coke, mga kung ano-ano, plastic, Yung sachet. PET, PET. PET. Sino yun? Sinong mga manufacturers o sinong mga users? They have already committed daw to reduce plastic. Okay? Are you happy? Happy now? Hindi, ang kinukumit Are you na mga happy? yan, naglalabi yan sa Congress at sa Senate na. Tanggalin nga yan eh. 800 daw po na malalaking kumpanya, ayon kay Secretary Loizaga, committed to reduce plastic use. Committed. Very good. To reduce. Paano yung to reduce? Paano yung matitira? Reduce lang eh. Ibig sabihin, gagamit pa rin. Anong measures natin doon sa mga matitirang gagamitin Yung pa rin? reduce na yan, ano ba yun eh? Controversial pa yun eh. Bakit? Totoo ba yan? Committed na nga eh, ikaw naman eh. Kung kailan nila gagawin, basta may commitment na sila. commitment sila. At meron din daw silang commitment to educate the public. Yun, education. Ayan. And raise awareness. Ayan. Yan. 800 daw po yan. May narinig ka na ba sa kanila from this 800? From this. Well, maski na dun sa big ano. Ang naririnig ko, halimbawa, dun sa Nestle, yung Milo. Mayroon silang Milo program, magkakaroon ng Milo Best. Milo Bet. Sports at hindi yun, iba yun eh. Ay, di ba recycling? Iba, Hindi hindi recycling recycling yun. yan eh. Or substitution Mabili nga yung produkto nila, kaya meron. or substitution to more sustainable packaging solutions. Yung ganun dapat. Pero ito po ang sabi By the way, yung lalagyan ng Milo, ano pa rin eh, yung Plastic. Hindi, ano ba yun yung parang Sachet. sachet. At saka hindi biodegradable. Hindi biodegradable yun. Meron ng mga discovery ngayon na biodegradable Yes. containers eh. But hindi po mag-switch doon ang mga manufacturers. Well, they're doing that in baby steps, bro. At Baby yung baby steps na yun nananalo ng Anvil Award sa mga PRSP at sa ano. Pag po yung baby steps bago maging adult steps, nalunod na tayo sa plastic. Yan ang problema. Because we are in a hurry Meanwhile, to do something about this. itong Extended Producer Responsibility Act, sinip mula ang burden mula sa LGU, teka yung LGU, may trabaho pa rin ha. Kailangan sila yung Recycling nga eh, sa kanila eh. doon sa amin, ang ginawa,
Ako lang ginawa, hindi MRF eh. Sa Raymondville. O, di ko multipurpose. Pwedeng recycling doon. Diyos ko, hindi ah. Ay, hindi. Sa mga naka-aircon na opisina at basketball court ang ginawa eh. Tsaka parking lot. Pero ikaw naman, parin Joel, sabi ni Secretary Loizaga, the government cannot do it alone. Yes. Ayan. Tumulong ka. It Yeah, begins Joel. at home. Yan. Yan. Plastic-free world begins at home. Ito yan. We- Okay, tama ho yun. Gusto natin maging ganon. Education, etc. Gusto namin makagamit ng recyclable na Yeah. plastic or whatever it is. Meron bang tayo manufacturer ng ganon? Meron. Kailangan ba nun? Dati meron dinala dito sa Meron. studio Yun na yun. binili mo sa... Tinutulungan ba nila yun? Ayun, galing sa kasaba ata yun eh. Pinaparami ba nila yung ganon mga plastic? Oo. O kaya at least yung mga tungkol dun sa mga papel na para gamitin. O kaya yung bayong para gamitin mo dyan sa container mo. Oo. Yung mga pang-wrap mo ng mga plastic pero biodegradable. Meron ng ganun eh. Bakit hindi tayo pumunta sa Sweden? Meron silang ganyan. Ba't hindi promote ng Bakit hindi DNR? promote ng DNR yung ganun? O kaya maghanap ng manufacturer na yan, susuportahan ka namin. Marami nang gumagawa niya sa all over the At world. saka by the way, it's become a fashion statement. Meron ako yung mga tote bag na natutupi. Yun na nga. May dalawa akong ganyan doon sa motor ko eh. Tapos sa bahay namin gano'n. Dala mo Pag yun. pupunta ka ng supermarket, Ilaladlad mo, ganyan kalaki. hindi ka nagagamit Hindi ng ka plastic. nagagamit ng plastic. Ang ganda pa nung lalagyan. Tapos may design pa na maganda. Yung mga ganun. Oo. Hindi, meron bang campaign? Eh, wala eh. Kanya-kanya ng lang yan eh. Everybody. The Philippines na lang campaign natin. Okay. Ito po ang What I'm saying, yung mga small things na gano'n. statement. Together, sabi po ng Secretary, we can win this battle of planet versus plastics. Every step we take counts. And we will need to work as one. Okay. Nice words. But we need cash. No, hindi pala. Nice words, but we need more action from the DNR. Hindi, kasi Yan lang po masasabi gusto na. ni Secretary kasi multi-sectoral approach, mga ganyan. Ayan. Gaya sa masungi, di ba? Diyan nasisira. Hindi pwedeng isa lang na Ano? na know-it-all na in perpetuity na mga Diyan nga masisira yung multisectoral kasi yung sinasama mo sa multisectoral, yung mga yung mga nagkukuhari. in the first place naninira ng environment. Kumbaga, bantay sa lakay. Bantay sa laki. Gagawin mo taga-bantay. Yung mga naninira mismo, paano yun? Pag secretary ka, kilala mo talaga, kayo lip service lang kayo, bantay sa lakay kayo. Dapat nawi-weed out mo yun. Hindi nga, ginawa niya nga kakampi yung mga yun. Good job. Stakeholders nga niya yun. Kasi, anong nangyari, yung foundation, sinisita siya. Oo. Ma'am, ba't wala kang ginagawa dito? Nagalit siya ngayon. Meron ako. Kinakalaban niyo ako, ha? Tinira niya ngayon. Ang kinampi niya, yung mga nambababoy ng environment. The best yan. Ganyan din yan sa plastic. Aha. Ngayon po, gusto raw magkaroon ng exclusive motorcycle lane sa EDSA. Uy, Nako. Medyo meron mga umaangal po dyan, mga private car users. By the way, mataas po ang, umakyat na naman ang sales ng mga car. Cars and motorcycles. Taas! Ang taas ngayon. Tumaas na naman. Although, mas mabilis yung pagtaas nung nakaraang buwan. Pero ngayon, tumaas pa rin. 13% po ang increase ng vehicle sales. Okay. Ang measures natin sa EDSA, motorcycles. Lalagyan ng linya motorcycles. Marami po umaangal dyan. kasama na sila sa bisikleta. Mga senador umaangal. Ayan. Siguro si JB umaangal. Hindi, si JB, motorcycle yun. Pero sa labas ng Maynila nagmumotor yun. I think ang point kasi nila is that parang napaka band-aid ng mga solusyon imbis na yung, di ba, yung mass Transit. transit. Hindi nga habang tayo ng mass transit. The other thing is, yung mga ideyang ganyan, ginawa na dati yan. Di ba naalala may blue lane Oo pa? nga, wala eh. Hindi na-implement eh. It's a matter of enforcement eh. Ilang taon na yan, ang tagal ng ilang presidente na ginawa eh. Hanggang ngayon, nandun pa yung marka eh, ng mga lane eh. By the way, magsasara po yung flyover ng Kamuning. May 1.
Ako hindi nadadaan dyan, pero maano dyan Southbound. That's a Magsasara busy- daw po yan. That's a busy, Flyover. Alam mo, beses na nagsara yan in the last 2 years. Yung mga dadaan po ng EDSA, yung Kamuning daw, isasara yan starting May 1. Hindi yan, pa alam. southbound? Southbound daw. Ata. Southbound. Klaruhin natin. EDSA Kamuning. Shut for repairs. Yan po ang mga announcement ng MMDA. Bukod doon sa palalawakin daw nila yung bus lane. Ilalabas na raw ng EDSA yan. Hindi lang sa EDSA magkakaroon ng bus lane. Okay. Saan pa kaya? Yung mga major. Quezon Ave. Quezon Ave, Magsaysay. Hindi, ang sikip Aurora ng Boulevard. magsaysay na eh. Di mawawalan na. Isa na lang. Kung maglagay ka ng exclusive bus lane doon, wala na. Ano Yung Quezon Ave, pwede. Quezon Ave. Ortigas. Hindi. Wala. Ortigas. Hindi pwede. Mahihirapan din ang Ortigas eh. Masikip. Masikip yan. Shaw Boulevard. Hindi. Masikip din ang show. Masikip din ang show. Ewan ko kung saan nanggagaling ang mga ideya. Na, Bus lane kung saan-saan. bus lane. Okay. Tapos yung motorcycle lane. Bako kayo mag-concentrate, sir, sa EDSA lang o kaya sa Quezon Ave. Kasi ang mas matinding traffic, yung mga connection. Yes. Yung mga connection. Tama ka dyan, pare. Mas matinding traffic to. Halimbawa, sasakay ka ng MRT. Pagbaba mo ng MRT, problema ka na. Yan. Yung MRT, predictable ang travel time mo. Pagbaba mo ng MRT, Wala ka halimbawa, connecting ano ka na? Connecting jeep. Jeep. Yan. Paano yun? Jeep. Yun ang patay ka. Bumaba ka ng Cubao. Okay? Papunta ka ng Papunta ka ng San Mateo. okay, Santa Mesa. Yan. Aha. Paano yun? Yun. Yung connecting. Sakay ka ng LRT2, sa Masinag kang dadamputin ka nun. Bababa nun. Pagdating mo ng Masinag, makakasakay ka ba ng jeep papuntang San Mateo? Yan. O Marikina man lang. Marikina. Ganun eh. Papasok sa Marikina. Yan po yung sinasabi natin, hindi pinag-aaralan. Yung mga ruta. Saan ba kailangan yung mga prangkisa? Oo. Puro kita kasi. Hindi kita. Hindi naman. Hindi na. Dapat makita. Yun ibig sabihin. Dapat makita. Kung saan yung mga ruta na kailangan. I-total review kaya yan, parang John. Lahat ng ruta. Ilang taon na ba tayo dito sa atin? Nagpumasok ako rito 2015. Siyam na taon na. Siyam na taon. Yan. Hanggang ngayon ay yung pare. Yan. Di ba? Siyam na taon mo na sinasabi yan. I-review na muna ang mga ruta. Ano ba? Saan ba talaga kailangan? Di ba? Yan yung halimbawa na lang dyan sa Kamuning, bumaba ka dun sa, doon? O paano ka pupunta Sa MRT. MRT, bumaba ka sa Amoning. Pupunta ka ngayon ng Morato. Yan. Paano ka Paano makakapunta ka ron? pupunta doon? Patay. Sa mga O, scout. pupunta ka ng Katipunan. Ay sasakay ka ng joyride tsaka ng angkas. Sa walang Kumapit walang, Kung wala kang bagahe. Ay, may bagahe ka. may bagay ka. May maleta May ka. paleta ka. Patay. Maya-maya, pag-usapan natin to. There's another Canadian involved dyan sa 1.4 tons of shabu. Yung alitagtag. Dumadami ganun na, Canadian. dumadami. There's Canadian involved daw at hindi nila mahanap. Palos palos. Yan daw po ang nagkapitan noong yate Yate, yes. na nagdala Yate niyang pala 1.4 tons of shabu. Magandang pag-usapan yan. meron na silang Inahanap, nawawala. nawawala. Parang yung driver. Ang lupit. Hindi ba nila na ngayon yung Palos driver? daw palos. Hindi ba na ipapakita yung driver, Palos nga Parehong paros? Palusot. Balusot. Nakunak ng pusa. 9:30 ng umaga. Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 82. Meron daw Canadian. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola. Tuwing umaga,
Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Morning. Good morning. Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. April 23. Malapit na May 1. Malapit na. Labor Day yan. Labor Day. Daming mangyayari dyan. oh. Pag-uusapan daw kita. Yan. Kailangan kita. Yan. Ito hindi may makita-kita. Ito, palos Hindi na palos. makita. Palos na palos ang dating. Manhunt daw po. Ang ginagawa ngayon ng pulis Okay. dito sa isang Canadian. Pangalawang Canadian to Kanadito. Kanadon. Nawawala daw po, ito daw yung nagkapitan noong yate. Dalawa raw yate yan na nagdala ng shabu. Dalawang yate. Dalawang yate. Saan galing yung shabu? Hindi pa natin alam. Pero may private na yate. So yung dalawang yate nakapasok sa Pilipinas despite these military exercises na hindi natin naintindihan. Sino-sino may-ari ng mga yate na ito? Hindi po sinasabi. Wala yon. Oo. Tapos itong Canadian ngayon na Nawawala rin. wala. Yeah. Pero pinuntahan nila yung, di ba? Yung bahay, rest dyan daw house. po sana Sugbu. At inupahan yan nung Canadians. Canadian. Pagdating nila doon, wala na. Wow. Wala na raw po. Wala nang, walang Signs. trace ng illegal drug. Illegal drug. Yeah. Nandito pa ba yung Canadian na yan? Hindi alam. Hindi alam. Kasi malalaman niya kung hindi, nagyate. Ang nayari po, yung hepe, yung chief of police na nasugbo, Okay. tinanggal sa posisyon. Pero yung chief of police ng Alitagtag, pre-nomote. Yeah. Kasi siya nakasabat So, No. ito, Walang bawian na dapat ito yan. istorya kung lumalabas. Itong shabu na ito, dinala ng yate. Yes. Oo. Dalawang yate ito. Yes. Okay. Ngayon, Tinransport itatransport ng isang van, Photo na photo Canadian van. din. Hindi, Na- US Army. US Army. Army Ah. na inano siya. Kumbaga, in-outsource. Kumbaga, binigyan lang siya ng 6,000. 6,000 pesos. Inupahan lang siya. Inupahan lang siya. Kasama yung van niya. Kasama yung van niya. Okay? Ano siya? Physical kaya hindi na kailangan pala ng pahinante. Oo, okay. Kaya-kaya niya Kaya buhatin lahat yun. 1.4 tons. Okay? Tinakpan ng trapal. Okay, so ngayon, dadalhin niya saan? Sa Paranaque. Ang sabi. Alam Yun na ang rin sabi kung saan sa Paranaque. Hindi pa. Sa Paranaque lang. Alam na ba kung saan galing? Yan. Sino sindikato Sindikato to. ang may shipment? May Arabic markings. Yung mga, Madaling lagyan ng markings, pare. Okay. I'm just saying, Hindi ko alam Hindi kung Chinese. talagang nagpo-produce ng shabu sa Afghanistan. Afghanistan. daw. Afghanistan yan. Okay. Okay. So yun, dadalhin sa Paranaque. Hindi rin nila alam kung saan sa Paranaque. Hindi Pati pa. yung driver, hindi rin niya alam siguro. Dahil wala na yung driver. Wala Nasaan yung na. driver? Nawawala yung driver, by the way. Iyan na nga. Ang daming mga dito Well, sa di ba nasa storya custody to, na nila yung driver? Supposed to be, di ba? Oo Ang daming mga loose dito Okay. Tapos, Anong loose? hindi natin alam Loose, Ang problema ho, sa istorya na ito. maganda nga sana Yung nasabat Maganda yung nasabat na Ang ganda yung drugs. nasabat Ang nangyayari, nagkakaroon ng bad reaction ang And publiko. then, saka dati 2 tons yan, naging 1.8, ngayon 1.4. Lalo ng problema. Tapos ngayon sinasabi ng pulis, dahil kayong midget, pinressure nyo kami, tinanong Ayo, kami. kasalanan ng Nasabi media. tuloy namin yung mga figures na hindi, tinatansya pa lang namin. Hindi, di sabihin, hindi pa natin alam. Wala pa. Oo. Ganun lagi ang sagot dyan Kesa manghula Oo. Natas bababaan mo ng bababaan. Oo, yan. So, nagkaroon po ng negative reaction. Ang ganda na sana Inasabat Ang laki Gusto namin yung merong mga ganyan na huhuli. Pero kailangan malinaw ang media handling nito. Kundi magkakaroon ng bad reaction ng publiko. Yan na nga ang nangyari dito. Okay? So ngayon, ang tinira, yung hepe ng... Nasugbo.
Naawa ako doon sa hepe dahil sa mishandling ng media. Kailangan na may managot eh. So, anong kaso niya? Irregularities in the performance of duties. How? Basta! Basta, ginulo mo kami. Kailangan. Bakit naka, yung private yacht dyan? Sa Nasugbo? Na hindi mo alam. Lahat po ba ng private yacht kailangan malaman ko kung anong Daming ginagawa? private yacht. Ang dami sa mo, Pilipinas. nagyayate lahat mga tao. Nasugbo talaga yate. Yate, Ano yan eh? pinupunta niya. Bagsakan ng mga yate. Diyan ba yung yung dive site? Saan ba? Di ba Nasugbo? Hindi, doon sa Hindi, kabila. Anilaw. 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 Pero, Nasugbo. Yan yung mga lahat ng- kalatakan yata eh. Oo eh. Yan yung mga area eh. Nasugbo. Dadaan ka ba ka ron eh. Lahat tuloy na may yate ngayon, suspect. Sino kaibigan na Ong Pin, ingat ka sa pag-iikot sa na mga- yate mo dyan, baka ikaw eh. Baka ikaw, Alam mo, Mukhang Kanadyano si Apa. hindi malayo yung mga sindikato. May sariling yate. Magkano lang yung yate? L10 ang dadali mo, 1.4. Oh, Siya, malaki-laki. Nakayate. Sa Bakit sa photon ban mo pa sinakay? Sana ewan ko ba? Hindi pa, sabi nga, may theory na yan balato. Yung talagang intended na mahuli. Mahuhuli. Oo, kasi Mas para- malaki yung mga pinasok. na iba. Ayan. Awa, Dalawang yate, pare, 1.4 tons. Kaya-kaya yun. 2 muna. Saan napunta yung 0.6? Ayun na nga eh, kasi measure sila ng Mali. media eh. Mali. Magulo eh. Para bang yun sa Binondo? Ang gulo. Oo, Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung sino ba talaga, kanino sindikato yan. Si Sergeant lang yun. Si De Mesa. Sargento De Mesa. Tsaka nag-ano yun, papalending, lending. Palending. Okay. So mabigat ito. Okay. So walang nahuhuli at this point. Nobody you cannot say anything at this point tungkol sa source, tungkol sa sino mga pupunta Sindikato yan. Wala. Because walang nahuli. Walang nahuli. Pati yung driver. Pati yung driver, nasaan? So, yung Canadian na Nagdala. kapitan. Kapitan lang ba? Yung mga Kasama dun sa yate na yun. Dalawang yate. sigurado meron mga yan eh. Tawag dito yung helper or what, navigator. Ligtas na yan. Anong pangalan ng yate? Yung yate, oo. Sino may-ari? Ang ibig mo sabihin, hindi nyo sinecure yung yate. Dalawa. Kung yate ang sinasabi natin na pinagdala. Di ba dapat wanted yun? Oo nga, sinesecure dapat yun. Ayun. Hinahanap dapat yung yate ngayon. Kasi po, kailangan magpa-press conference agad eh. Ayun, yan ang problema dyan. Yan ang problema dyan. Nung nabalita ang may huli, kailangan dress uniform pa si Chief. Dumating doon. Dumating doon. Tapos, announcement agad. Galing namin. Ito meron na kaming huli. Pinapunta po si Presidente. So, nobody died. Ayun, bloodless. Bloodless. Sa bloodless. So, extensive information campaign daw po ang kailangan para sa mga Filipino overseas. Yung mga nagpapadala daw po ng mga regalo sa Balikbayan Box. Marami pong complaint kasi na hindi nakakarating yung mga boxes. Yan. Ang sabi po ng Bureau of Customs, maraming mga Balikbayan boxes na iniwan na lamang dyan sa Bureau of Customs. At ang sinasabi nila, may kasalanan yung mga nagpadala. Kulang daw sa information. Kailangan daw po alam nyo kung ano ang process dyan. Okay. Lupit Lupit. Lupit yan. Mahirap na pala magpadala ngayon. Unang-una, Kailangan alam mo ang proseso. yung mga nandiyan sa yung mga nag-broker para sa mga balikbayan, register sa customs yun. Okay. Kilala nyo yung mga yan. Na-register sa customs. Siyempre. Paano ka maglalabas sa customs? Bagay. Nang hindi mo alam kung sino yung maglalabas. At yun, alam mo, ito, may dadaling kaming isang container, 20-foot container na balikbayan boxes. Meron man kaano nun.
Merong Oo. handler dito noon. Customs broker. Kulang daw po sa information yung mga nagpapadala ng balikbayan boxes. Hindi nila alam ang mga requirements. Boss, kayo mga Bureau of Customs, sabihin nyo nga ano ba talaga ang requirements. Hindi yung ganyan na... Iaasan ninyo dun sa mga broker. Kasi daw po, kay mahalaga dan ang reputasyon. Yung reputasyon daw nung inyong Pinagbibigyan. broker pinagbibigyan. nyo. Oo. Kailangan daw may track record dyan. Eh, ba hindi sabihin, ito lang yung mga accredited Yun! broker na pwede mag-ano ng balikbayan boxes. Ano Ayan. malay nila? Kung yung mga yan Nagtatrabaho. accredited or what? Okay. Ako, nagtatrabaho ko sa Saudi Arabia. Nasa kampo ako. Okay. Meron nagko-consolidate doon. Pupuntahan na lahat ng mga kampo kung meron ka mang padala. Oo. Itong tao na ito, nagko-consolidate nito. Ang may kausap siya, broker. Dito sa Manila. Sa Manila. Pagdating dito, yung broker, ilalabas yan, padideliver. Papadeliver. Yun ang work. Yan yung... Ngayon, ang sinasabi ni Jonathan, okay, tatanga-tanga kami. Nandito kami, Filipino overseas. Nagtatrabaho kami. Oh. Tulungan nyo na lang kami, sabihin nyo sa amin, sino yung Bang mga pwedeng- accredited. Yun lang. Oh. Para alam namin kung ano, pag pinuntahan kami na magko-consolidate, yung bang kausap mo, sino to? Yan, ililista ko ngayon siya. Hindi, ang ilalabas daw nila, ano yung mga criteria na kanilang hahanapin para malaman nila, pag-aralan nila kung okay yung kanilang pagpapadala. Baka naman pwede accreditation process na lang, boss. Boss. Mas madali sa amin Kasi busy-busy yung mga... Halimbawa, yung kapatid ko, kulang nga yung 24 hours sa kanya Pagkatapos may i-request ako sa kanya, pag-aaralan niya pa kung sino yung mga maayos na broker. Hindi na ako padadalan yan. Di wala na tayong golf shoes. Oh, yun ang mangyayari dyan. Halimbawa ako, nagtatrabaho ako sa... sa barko. Nagkaroon kami ng break. Lalabas ako ngayon. Bumimili ako. Mamimili ako, papadala ko sa ano ko. Ah. Oh. Paano yun? Alam ko ba sa lugar na yon sino yung mga reputable? Ay, nako. Kung may listahan kayo na accredited, At saka sasabihin ko, sige, pag nag-break kami at nag-land kami halimbawa sa Milan, ayan, mayroong isang araw ako, ito ang papadalan ko. kasi meron daw po mga Pilipino naghahanap ng mura. Cheap na bayad sa pagpapadala. Aba, natural po sa tao yun. Siyempre, maghanap ka ng Kasi ibig mura. nila sabihin, pag mura, wag yan ang kunin nyo. Yun ang kanilang implication. LBC dapat, mahal. Nak. Air 21, yung mga ganon. Okay. Aba, natural ata sa tao yung maghanap ng... magkakanvas ka Oo, tapos sa siyempre. mura. Meron nga dyan mga bargain. Kung 4 ang pinadala mo, yung isa libre. Yung noon, mga promo po yan Kasama yan sa promo. Kasi it's a very competitive business. Oo. And therefore, nagbabakbakan yan sa rates. Ngayon, kung ang basihan lang natin, rates para wag tangkilikin ng mga Filipino overseas, mahina ho ata yun. Oo. Mahinang basihan yan. 5 lang siguro yun. Hindi naman pwedeng padala sa Shopee o Lazada yan. So ngayon, yung burden na mga Kayo naiiwan may na balikbayang boxes dyan. Kayo may... Ang may problema, yung mga nagpadala ngayon. Sinasabi nila, kayo may kasalanan kung bakit hindi natatanggap ng mga beneficiaries yan. O kaya yung mga kamag-anak nyo rito. Kaya hindi natatanggap, kayo may kasalanan. Dahil mali ang ginagamit nyo. Obviously, itong mga balikbayang boxes nito nakatenga sa customs. A suggestion ko sa inyo, Commissioner Rubio, Ilabas nyo na lang. kayo na! Ano ba naman yung... ang daming delivery. Pwede na ninyo... Ano ba naman yung gastusan na ninyo yan padala sa mga tao? Kasi Magkano lang yun? nakatenga lang lahat sa Ang auditor, I'm sure, will be okay. Will be willing to... Sige, gastusan nyo na yan. Para mapadala. I-decongest ninyo yung yung area na yan.
Kayo na magpadala. Kaya nga nagpapa-interview sa Bagong Pilipinas ngayon para malinawan daw ng mga kababayan overseas na kasalanan nyo kung bakit hindi nakakarating yung balikbayan. In other words, huwag na kayo magpadala ng balikbayan boxes kung hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Anong klase solusyon niyan kaya? Hindi ko mahuli yung solusyon dito eh. Gobyerno ka ba? There must be something here. Hindi pa natin medyo nahuhuli. Ha? Hindi kaya? Di ba pag gobyerno ka, you take the you take the cudgels for this, sige, ako na lang, ang papadala dyan. So, meron pong sabi po ng BCDA, may 3 raw. Ito, balita dyan sa good news naman. Pare, pwede ba good news? Dyan sa Central Luzon, may 3 malalaking proyekto ang BCDA. At yan po na-endorse na sa mga mag-finance. Subic-Clark Railway. Maganda yun. Subic-Clark. Ibig sabihin niya, corridor na yan ng Subic-Clark, kung magkakaroon ng railway dyan. Ang ganda niyan. Ganda niya. Mati-develop yung corridor na yun. Tapos yung food hub sa Clark. Food hub, ibig sabihin parang FTI. Okay. Parang Bagsakan ng bagsakan, pero sa Clark. Pwede yan. May space kasi sa Clark. At saka yung expansion ng Clark International Airport. By the way, yung PAL, ibinalik na nila yung Clark Batanes flight. Kasi parang for a while, inano na yan eh. Matagal-tagal na rin tinanggal na nila yan eh. Okay. Sa akin, yung mga masisikip na lugar dito sa Metro Manila, alam mo, sa foundry shop, dyan sa Caloocan, ang dami niyan eh. Alam mo yun, yung mga Gumagawa ng mga parte-parte. Parts ng mga machinery. Machines. Ang sikip niya dyan. So kung meron kang shipment, bago makarating yung van, doon sa, lahat po ng sasakyan kailangan umalis muna para makapasok yung... Dalhin nyo na lahat yung mga yan sa isang kung mapunta kayo doon sa corridor na yun, yung Clark Subic, ang lapit sa airport, ang lapit sa... Kailangan siguro yan itulak din bigyan ng... Hindi, kagaya niyan, yung mga nando doon, na mga may-ari ng mga foundry, etc., bigyan mo ng incentives yun. Kasi, siyempre, kaya nando doon sila dahil yung kanilang lupa doon, lupa nila yun. Ninuno pa nila yun Oo. O paano mo gagawin yun? Tapos magastos mag-relocate. Ang gastos mag-relocate. Kailangan mabawi mo yung gagastusin mo doon. Ano yung sistema na yun? Meron ba yung DTI noon? Meron ho kaming ginagawang... SRP. Busy kami. Diba? Para yung mga yan, sinasabi natin Kasi may mga talagang sektor na yan ang sistema. Ngayon, pero malalaki ang kontribusyon ng mga sektor na ito. Oo, yan po yung medium and small, micro, medium, small. At saka ito Hirap na hirap yan sa traffic dito. At saka yun ang nagbibigay, parin Conrad, parin Joel, nung mga yung mga, imbis na importin mo yung isang part, silang gumagawa. Mga ganun. Kaya na nila yun ba't di mo sila bigyan? Incentives doon. Baka kailangan ng industrial estate doon. Dalhin mo sila dyan sa Arcovia. Yan. may incentive na dyan. Yan. Zone to. Yan. Lalo ma-traffic. Hindi, tumaiwas nga ng traffic yung mga tao di lalo dalhin ma-traffic. nila sa barge. Kasi may ilog doon Sa likod. In other words, hindi ba pwedeng gawan ng ganun? Di ba? Sige, lahat kayo, ganito ang gagawin natin. Magproprograma tayo. Babayaran namin kayo ng ganito. Merong special program for these people. Hindi po pwedeng puro mga announcement lang na ganito, BOI, ganito, ganito. Malaking mga malalaking mga, ang production nila malalaki. Billion din yan. Pero maliliit lang sila. Hindi malalaki. As an industry, malaki sila. Baka hindi sila magbagay sa Arcovia. Cultural spot. May mga running of the bulls pa. Hindi sila bagay. Kasi hard labor yung kanila. Hard labor yan, bro. Dito, high-tech. Hindi pwedeng yung Arcovia yun. Balikan naman doon, Jonathan.
Ang pang-orgia, ang Arcobia, pang-class yan. Nakikita ko Hindi yung naman- gusto kong sabihin. Yung mga sinasabi mo, hindi naman mga class yan. Doable ano yan, pero hindi yata hindi papayag yung mga nakaskip na Amerikana dyan. Okay. Dali natin sila sa Subic Clark dahil meron ng ano doon. May railway daw na itatayo. Okay. Unahan nyo na yung railway. Unahan nyo yung mga developers na hahawak ng mga puro. Magtayo na kayo dyan ng zone. Kasi sigurado yan pag yan nalaman. Ito, in-announce lang nila. Nag-uunahan na ngayon doon. BCDA. Ay, marami na speculator May doon. speculator doon. Tsaka yung Clark Food Hub. Nako. Oo. Yan na. Okay yun. Ayan na. Yan na. Makipag-unahan na tayo ron. Okay. Paano kayo? Yung bangus, putang na. Dalhin nyo na dyan sa Clark Food Hub. Ang bangus doon. Oo. Alam mo yung Subic, Clark, Ang laki- kung ma-develop Yan, yan, ang laki niyan. pati Sambales, pati Bataan, grabe, hanggang Pangasinan siguro. Hanggang Pangasinan yun, naaabot na yun. Yung industry na yan. Ang ideal daw dyan, yung mga nasisikipan na dito sa Metro Manila. Dalhin mo doon. Tapos yung mga agro-industrial. Yes. Kasi ang daming agri-products galing na Sambales, Pangasinan, Bataan, Nueva Ecija, hanggang sa Cagayan Valley. Huwag lang natin unahan yung mga developers kasi bibili nila Hindi, yung mga... malay mo nauna na yan. Ayun. Na land bank na. Na land bank na yan. Nagkagulo na nga dyan eh. Nung kung Hindi, saan, pero paano kung saan ang direksyon ng seriously speaking, STX, di ba? Kung seriously saan dadaan yan. paano mapapabilis yung proseso na gano'n? Lagyan ng incentive Incentives. doon. Incentives. Dito Kung nila ako guys, mag-i-encourage ako ng Really? isang Di ba? industrial Oo. area. Hindi, halimbawa yung Caloocan kasi nandiyan lahat yung mga foundry lahat. Oo. Dami niyan, pare. Dami niyan. Gagawin ko, ayusin ko yun. Tapos yung mismong lupa nila doon, mag-uusap na kami. Oo. I-develop namin to. O, tenement. Tenements, Or work what? tayo, etc. Babayaran din namin kayo. May bayad kayo. At market price. Oo. Yan. Tama yun. Yung mga ganun eh. Parang gusto ko ata yung sinasabi Makes sense. Okay yun Oo, pare. Kesa naman... Kesa yung puro review na rutang gusto natin mangyari. Okay. Magkita-kita tayo bukas ulit dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Okay, eto na. Nandito na. Nagmamadali ang Ronda Pilipinas. Kasama ang award-winning broadcast journalist at special bangos, sardinas. Wala pang incentive yan. Wala pa. Dennis Antenor Jr. Carambola, carambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.